Hello. Good morning. Pupunta ho kami ngayon para mamili. Nagsisimula ng umulan. Uulan kasi dito ngayon. Mamayang hapon, alas 3. Yun ang nabasa namin. Pero ngayon nagsisimula ng pumatak. Malayo yung parking namin. Kaya lalakad kami ng konti. May mga oras ho kasi rito na mahirap humanap ng parking. Buti na lang ay libre. Libre ho sa parte namin, sa area namin. Kasi sa iba, karamihan dito, lalo na sa sentro, may bayad. Libre pag gabi, 7:30 ng gabi. Hanggang umaga ng 7:30 din yata. Yan, medyo umuulan na. Da quella parte o da questa? Già. Dobbiamo attraversare la strada completamente. Ayan, kita nyo yung sahig, may patak na ng ulan. Non trovavo posti, di là dritto. Attenzione, amore. Ito na pipi del tran. Yun lang, pag naglalakad kami rito, iingatan mo talaga rito yung mga ihi at mga dumi-dumi. Ang dami na kasi dito may alagang pets na inilalabas at para padumihin at paihiin. Lalo na sa mga gilid na ganyan. Ito yung isa sa dalawang discount stores na malapit sa amin. Ito ang mas malapit, tapos may isa pa doon sa pagkatawid. Yung pinuntahan ko nung isang beses. Tapos yan naman yung park na dinaanan ko. Ayan. Holiday dito ngayon, June 2. Pero ano pa rin, bukas pa rin ang mga bilihan. Hindi ko lang alam kung mag-half day sila. Sana wag mo nang umulan. Sana umulan mamaya nang nasa loob na kami ng supermarket. Hindi ako nagdala ng payong. Total, may sasakyan naman. Ito yung ice cream parlor. Mga fresh ang ice cream dyan. Asawa ko. Ayan o. Nagbago panahon. Akala namin itong long weekend ay iinit. Hindi eh. Nagsimulang umulan kagabi, tapos ngayon ganun pa rin ang panahon. Itong week yata na ito, dahil Lunes ngayon hanggang medyo maulan ng konti. Sabagay, June naman talaga ho, kahit dito tag-ulan din yun, hindi lang sa Pilipinas. O, diba? Medyo malayo ang parking namin. Tatawid pa kami rito. Ayan ang langit dito ngayon. Pero sabi ko nga, okay rin naman tong umulan. Kasi bigla rin yung init. Nagmamadali asawa ko kasi baka mag half day daw yung mga supermarket. June 2 kasi, holiday nga. Buti na nga lang nagbukas sila. Ang alam ko lang dito na talaga nagsasara yata sila yung Easter. Tsaka parang New Year yata. Kasi yung pagpasko nga, nagbubukas pa rin yung iba kahit half day lang. Yung Easter, ang importante talaga sa kanila yun, talagang sarado. Ito ang ating OOTD. Kasi naman kahit naman umulan, ano tawag dito,
mainit pa rin naman. Hindi naman guminaw. Iba kasi yung ginaw ng winter, di ba? Yung talagang mainit, humid. Eto na. Ito na yung sasakyan namin. Puposisyon na ako. Seat belt. Fasten your seat belts. Laging ganon ho. Ang higpit na ho ngayon dito sa mga violations. Dati kasi pag namumultahan, magbayad ka lang okay na. Ngayon ho, hindi. Merong form na pifill upan. Tapos kailangan makarating talaga yun sa kanila. Kailangan seryosohin. Pag hindi nila na yun natanggap, dadatang kayo ng multa na halos doble pa dun sa multa talagang original. Ngayon lang to napalayo ng ganito sa parking. Hindi daw siya makakita kagabi. Kahapon ho kasi may concert dito. Mano nera ieri? L'altro giorno che è venuto Vasco Rossi. Sì, sabato. Kahapon linggo, no? Yung ang ganda ko ng parking na sasakyan namin nung mga nakaraang araw. Tapos Sabado, sinundo niya yung kapatid ko. Tapat lang ang parking niya, tapat lang ng bahay namin. Tapos sinundo niya. Siyempre pagbalik mo, hindi mo na makukuha ulit yung dati mong parking. Kukunin na agad yun ng iba. Lalo Sabado yun, may concert dito si Vasco Rossi. Ewan ko lang kung kilala nyo, sikat na sikat yung singer yun dito. Nag-concert siya dito sa malapit sa amin, yung Piazza Darmi na pinaglalakaran namin. May stadium doon. Stadium yun ng team ng football team ng Turin. Yung malakas na football team dito. Doon din ang pinaggagawa ng concert o kaya pinaglalaro ng volleyball. Yun talagang importanteng mga yun, tawag dito, mga laban. Ayan o, kita nyo pumatak na ang ulan. Mainit pa rin ng konti kahit umulan. Naka-ready naman pala ako. May payong naman pala ako dito. Kahit wala akong dala dito sa bag, meron ako dito sa kotse. Nakakalimutan ko pero meron nag-iwan pala ako. Lagi tayong handa. Girl Scout. Ginamit ko tong bag ng galing sa pinsan ko sa London. Dala ko ng kapatid ko na masyal siya doon. Ito ilagay ko rin. Tote bag. Malaki. Malaki ho. Para kasi ang GoPro tsaka lahat ng kung ano man yung mga anik-anik sa bag ko. Alam niyo naman tayo mga babae, no? May mga tissue. Ako hindi mabubuhay na walang tissue dahil ang ilong, lalo ngayong panahon na maraming pollen, yung allergy natin, umaatake. Halos lahat naman kami may problemang ganyan dito. Mapa Italians, mapa kami ho. Susi, kung anik-anik, cellphone. Hindi ko nga alam kung nadala ko cellphone. Anyway. Itong GoPro medyo malaki. Ito na, dito kami mamimili. Dito sa Bennett.
sa atin din dito may mga parking naman. Kung hindi sa taas sa ilalim, underground. Hindi ka naman mawawalan dito. Tapos ito, kukunin ko ito para ilalagay sa cart, sa push cart. Daming bakante. Ibig sabihin yung mga tao wala, nasa labas ng Turin. Madalas kasi puno ito eh. Pag mga ordinary weekends lang, ngayon walang weekend. Kumabit yung June to sa Sunday, nakadikit. Kaya pakasyonan. Hindi mo naman akalaing uulan ngayon. Off ko muna. Titingin mo ako dito ng headset, earpods. Ito ang nakita namin na nag-iisa na pati. Sa tingin ko ito na yung ideal. Ayan ang presyo oh. $29.99. Sabihin nyo ng €30. Marami yung options. Merong mura. Saan ba yun? Meron itong tig €11. Ito. $10.99. Yung wireless o ito. Bluetooth. Marami naman pagpipilian. Nakita ko ito kasi kailangan ko. Alam niyo ba't ako bibili? Meron pa kasi akong isa. Meron na ako nung JVC ang tatak. Maganda naman tatak yun. Regalo niya rin sa akin yun. Siya nagre-regalo sa akin ng mga ganito. Cellphone, mga gadgets. Kaya lang, hindi ko alam kung malito ang butas ng tainga ko. Nalalaglag kasi yung pagkagawa diretso. Alam niyo yung pinapasok sa tenga parang diretso lang. Hindi gaya nito na nagka-clog. You know what I mean? Nagka-clog ko sa yung parang model ng Apple. Yan ang Apple. Ang ganyan ang presyo ng Apple do. Hindi naman Apple ang cellphone ko. €229. Iba-iba ang presyo. Marami. Gusto ko ho kasi yung yung hindi nalalaglag yon sa tenga. Parang sumasabit, yung medyo flat ng konti ang pagkagawa gaya nito, di ba? Parang pa-flat. Kung minsan kasi gusto nating magtipid, kaso naman hindi naman naglalast yung product, madaling masira. May mga discount pa yan, may mga sale. Kung madaling masira, bibili kayo halimbawa ang presyo ay 10 o €11, tapos magtatagal lang ng ilang buwan, sira na. Di bumili na tayo na may quality, di ba? Tsaka may napapansin ako kung minsan mo kasi pag lumayo ka parang hindi na umaabot. Halimbawa ang cellphone malayo sa akin habang suot ko ito. Yung isa ko yung JVC na yun. Maganda namang quality yun. Mahal din yun. Kaya lang may time na hindi ko alam kung dahil sa signal. Hindi na ako na marinig yung pinapakinggan ko. Halimbawa naka-charge ang cellphone ko sa kwarto. Tapos pupunta ako dun sa balkon ng kusina. Hindi ko na marinig. Kaya may ibig sabihin din yun. Kailangan pala tingnan din yung mga ganong factors. Tsaka madalas naman ginagamit ko lang yun sa bahay. Kasi nga madaling malaglag sa tenga ko yung ganong model.
Sabi niya, papasa ko sa kanya, siya nagagamit mo. Kasi mahilig din siya makinig sa iPad. O sa tablet pala kapag ano, bago matulog. Yung mga computers, kung interesado kayo. Mga laptop. Asus. Nasa Media World kami ngayon. Consignment ito, dito sa loob ito ng commercial center ng Bennett. Naglagay sila, dati ho, hindi ito Media World, kasama ito sa Bennett. May mga tinda talaga silang ganito, domestic appliances, sako po ng Bennett. Ngayon, ang ginawa, pumasok dito ang Media World, nilagyan nila sa loob ng Bennett. So, okay lang. Mas ano sa amin, pabor. Bumila din kami ng plancha nung isang beses dito. Kasi isang puntahan na hindi na kami dadayo pa sa malayo para bumili ng ganito. So, mag-grocery na kami pagkatapos dito. Yan ho naman ang presyo ng mga washing machine. Magbabayad na ho kami. Tapos mag-grocery kami. Dito lang naman sa loob din. Ito naman ang presyo ng mga Pringles at mga flavors dito. Ayan. Iba-ibang flavors. €2.69. Pero hindi kami mahilig sa Pringles. Sawa na siguro ako. Ito, meron pang design na Super Mario Pringles. Ito cheese, emmental cheese, ang flavor, $2.69. Ayan, ang daming klase ng Pringles. Ito naman hot and spicy. Tapos meron nung imitation din ng Pringles dito. Brand nila ng Italia. Tinatawag na ako ng asawa ko. Baka mag-half day sila dito. Papasadahan ko na lang tapos ora na kami. Ayan naman ang mga tubig. Next time ulit. Bye. Nakapamili na ho kami sa ngayon. Daming tubig. 6 na cases yan. Anche se non si chiude quella, però si chiude la porta. 6 hong ganyan, siga 6 din. Ito naman yung mga frozen. Ano yung mga colds. Ibabalik ko na itong ano. Ibabalik ko na itong aming cart. È vero. Un'autorizzazione. Torna a casa? Ah, anche ancora giusto? No, c'è. Napadayo ako. Tiganin na bote, 1.5 liters bawat isang bote. Ang isang ganito 6 na bote. Yan o, kamatis, yogurt, snacks, junk foods. Tsaka yung ano ho, ano ba tawag dito? Sa softener. Ito naman yung mga colds, yung butter, yung chicken, meat, karne ng baka. Secondo me sta pure facendo qualcosa di carrello. Dov'è qua? No, secondo me stanno cambiando i carrelli perché non è possibile che non c'è nessuno. Ah, sono tutti rotti Non secondo c'è più me. nessun carrello. E poi a volte non ti dà più la La moneta. moneta già un po' La che- moneta. Secondo me le stanno cambiando. Poi Adesso approfittano di cambia. ste feste che c'è.
Labas na kami dito c'è nessuno, cioè. sa supermarket. Sa parking area nila. Sa basement. Napagoda ba ang lola nyo? Hindi naman. Masarap naman mamili eh. Hindi naman kami nagmamadali. Relax lang. Hindi naman stressful. Pag nagmamotor kami, itong parking nila sa motor. Pag halimbawa konti lang kailangan bilhin, okay na rin ang motor. Kasi meron naman ng container yun sa likod eh. Arrivederci, Laushita, exit. Orasan natin ang namin, papunta sa bahay, galing dito sa Bennett. Ang lapit lang ho nito, kayang-kaya lakarin to. Ito ang pinakamalapit na supermarket. 12:55 noon dito, afternoon pala. Mag-alauna, 5 to 1. Lumabas kami, syempre titigil kapag red light. Tingnan lang natin by car kung ilang minutes abutin. Depende rin kung makakuha agad kami ng parking. Chiuso quella di Perché festa. Veniamo poi settimana. Itong bilihan naming suki sa alaga namin. Yung sand. Yung pagkain naman sa Bennett na rin. Pagliko niyan dito papunta na sa amin ito. Kanan. Yung dinaanan namin, daanan ng sasakyan yun. Pag naglakad, mas malapit pa. Iko na kami dito. Kanan pagkatapos dito. Ay, tingnan nyo yung mga hindi tumitigil. Ano naman nilang dapat silang tumigil kasi may priority, di ba, ang nasa kanan. Nasa bahay na kami, di ba sabi ko 12:55 tayo lumabas doon. 12:57 pa lang, 2 minutes. Nandito na ho kami sa amin. Ganon kalapit. By car. Pag nilakad naman, siguro kung hindi mabilis ang lakad, 15 minutes nandun na kami. Ci sto di meglio. Wow. May parking na agad kaming nakita. Sabi ko nga, free parking. Ngayon naman, punta kami dun sa discount. Alam niyo kung bakit hindi kami nakabili ng gatas na full cream. Meron kami binibili dito ng brand na masarap. Hindi pang discount brand pero meron sila. Mas mura nila binibenta. Lumumi yung bag ko. Nahulog kasi. Bababa na ako ng kotse. Kapark na kami. Andiamo subito all'Ins. Così compriamo. Andiamo subito. Ah, vabbè, tanto c'è il congelatore. Ce l'ho con la borsa. Allora andiamo lì. Okay na, nakapark na ho kami. Doon ho yung bahay namin, doon sa building na yon. Ito na yung parking namin. Punta naman kami doon sa discount kasi nga yun sinabi ko. Naghahanap kami doon sa supermarket ng gatas na gusto namin, full cream. Meron silang offer na hindi full cream, mura, pero hindi namin binili kasi hindi malasa. Parang umiinom ng tubig na
medyo may konting creamy, konti lang. Pero ito, dito yung nabibili namin dito, meron din sila na ganitong brand, full cream milk, pero ano, mahal ho, malaki ang diferensya sa presyo. Samantalang dito mas mura. So, 2 minutes lang yung galing doon by car, papunta sa bahay namin, doon sa pinuntahan namin ngayon. Ito naman, nilalakad namin pagkababa sa kotse. Ito na ho yung mga distansya. Bibili na rin kami ng apples, kasi masarap yung apples nila rito. Ganun ho kasi, hindi lahat sa isang supermarket, meron kayong product na gusto, base sa presyo at sa quality na wala sa iba. Kaya ganun ang ginagawa namin. Minsan dito gusto namin yung apples nila at bananas, tsaka yung gatas nga, tsaka yung toilet paper nila magandang quality at hindi mahal. Ang mahal na ko kasi ng toilet paper eh. Kahit sa mga supermarkets, so sobrang mahal ng toilet paper. Tapos minsan manipis pa yung quality, diba? Kasi may tinatawag yan na yung folds. Like 2 folds, 3 folds. Dito nagtatagal yung ano nila, tsaka matibay. Mamaya ulit. Aayusin ko na yung mga pinamili namin. Unahin ko syempre yung mga dapat sa freezer bago pa ako matunaw. Kasi alam nyo ba, masama ko yung bumili kayo ng frozen, lalo karne isda, yung mga ganun. Tapos na-defrost, tapos ilalagay nyo, i-freeze nyo. Napakasama ko nun. Kaya wag nyo gagawin. Tulad nito, kung hindi pa ako decided, minus ba, dahil siyempre, kung hindi pa ako decided kung anong gagawin ko dito. Per favore, may eksena rin kasi ito eh, pagka nagpa-vlog ho ako, may eksena siya. Hindi pa ako decided kung anong gagawin ko dito sa mga karne. So, bago ko i-freeze, ilalagay ko muna to sa ref. Dapat malamig talaga yung ref. Then, kailangan desisyonan ko to kung i-freezer ko bago ko matapos ang araw na ito, i-freezer ko kung hindi ko pa kailangan. Pero kung kailangan ko na, kasi pinag-iisipan ko kung gagawa ko ng empanada, pero hindi siguradong hindi bukas dahil mag-aalaga ako ng apo bukas. So, dito muna sa ref. Ito pala, ikakainin pala namin ito mamayang gabi, kaya hindi ko dapat i-freezer. Dito muna yan sa ref. Ayan ho yung lagayan ko ng mga frozen o kaya yung mga dapat ay nasa malamig, like ito yung mga ito, cheese. Lagay muna natin dito minus, pero favore, pero itatapon ko na ito dahil medyo sira na rin eh, hindi ko na maisarang mabuti oh. Hindi naman ho kasi ito pang malakasan. Butter. Bumili ako kasi itong butter na ito. Masarap itong pampalaman. Lalo na sa tinapay na ginawa ko. Mozzarella. Sa ngayon hindi ko may bibigay ang mga presyo nito kasi matatagalan ako. Ikakain mo kami ng prutas. Saka yung mister ko gusto niyang kumain ng prutas itong oras na ito. Ito ang ano niya, snack niya. Bumili kami ng 2 mozzarella. 2 packs. Ang laman ho nito ay 4 na bilog na mozzarella, tigo 100 grams. So, 400 grams net. Para isang pack. Stock namin. Kasi pag gusto kong gumawa ng pizza, meron na akong mozzarella. O kaya naman gusto mong kumain ng something fresh, dahil na mainit na ngayon ang panahon, meron na mo kami mozzarella ready. Lagyan nyo lang ng what do you call this? Tomatoes, and olive oil.
Ito pala bumili rin ako. Special offer ng karne. Karne ho ito ng pork ho ito na puro laman. Walang taba nga lang. Masarap pag giniling. Kahit ano, pwede yung gawin menudo. Haluan na lang, bilhin na ng taba. Dahil ako gusto ko may taba. Tsaka atay kung gusto. Minus no! Lalagay ko muna ako sa rep dahil pag-iisipan ko kung i-divide ko bago i-freeze. Then may yogurt pa pala. Kuwada minus. Peso pinanduli. Pakita ko lang yung mga binili namin pero yung mga presyo hindi kasi matatagalan na ako masyado. Hindi ko na i-convert. Ito naman ay melon. Inaamoy namin. Dapat mabango na. Bale, ang kilo, ito sabihin ko kilo. 1.99 per kilo. Halos 2 euro ko. Sabihin na natin 120. 140 ang kilo. Bale, 357. Kulang-kulang 4 euro. So, kayo na bahalang mag-multiply by 62 o 63 pesos. Ayon sa rate lately. Malaki o ito. I-re-rep ko kasi gusto ko malamig. Pag kinain ng mga ganitong prutas. Tapos, tsaka ho, ano na, dapat nang i-rep din. Yung kamatis, hindi ko nire-rep nung ano. Hindi ko nire-rep nung mga nakaraan, malamig-lamig pa, para mahinog. Iniwan ko sa labas. Tsaka para pala hindi naman pala I mean to say, nung malamig pa ho, sa loob mainit, sa loob ng bahay. So sa labas ko lang para matagal ang buhay. Ito, kailangan ko na i-rep kasi ngayon mainit-init na ang panahon. Tsaka, matibay din naman ho sa bagay ang buhay ng ganitong klase ng kamatis. Nakalimutan ko ang tawag dito eh. Basta oblong ho ang itsura. Meron ba tayong? Wala tayong ganitong quality. Tingnan nyo pahaba oh. Masarap po ito sa sa salad. Matigas, crunchy. Ito ng frigo, lascio fuori, pomodori. Ngayon ng frigo. Quello nel frigo adesso. Mas mabuti na daw sa ref. Ito yung yogurt na binili namin. 2 ganito. Isang ganitong flavor na may mga fruits. May mga pieces of fruits talaga ho sa loob niyan. Kung anong naka-indicate, yun talaga ho. Maganda yung yogurt dito. Ito naman yung isang flavor na gusto niya, na gaya nung binili ko nung isang araw, pero ibang tatak, ibang brand. Ito yung brand na ito ay talagang masarap ho ito. Palagay ko ano ito, German. Müller. Pistachio, stracciatella, vanilla, nocciola. So, 2 ganito. Meron pa nga yung dati kong binili. Sistema ng bote. Hindi kasing laki na. Hindi yung masyadong malakarap na. Dati na ako kasing may gamit ito. Kaya, hindi na kami parang makapag-decide kung papalitan namin ang ref. Hindi naman kasi namin bahay ito. Ito may furnished na nung inupahan ko. Sibuyas na puti. Ang tawag bland. Chipula bionda. Then, patatas. Gagawa ko ng french fries na fresh. Yung mga patatas ang binili ko. Pinili ko talaga sadya yung mahaba para tama paghiwa ako. Kasi kung pag mga bilog, hindi mahaba. So, parang hindi fresh fries. What else? Bumili ako ng mantel na plastic ho. Para mas madali kasing punasan. Marami ako dyan na tela. Kaya lang yung tela, kada maggagawa ako sa lamesa. Wala naman ako sa kaming working area ditong malaki. Pag gusto kong buwelo ako para maghiwa-hiwa, siyempre madudumihan ho. Hindi ko para ilagay yung cotton, yung
tablecloth na cotton kasi nga mamamantsahan lang yun. So aalisin ko na naman. At least ang plastic madaling linisin. Bakit ako bumili ng bago? Kasi ito medyo nasira-sira na. Matagal-tagal na rin. Okay na rin yung ganyan na hindi masyadong makapal kasi pagsawa ka na rin sa design. Tapos medyo sira na. Tapos terno pa pala kami ng kulay. O diba blue. Then, breadsticks. Meron pa naman kami, pero since naka-promo, bumili na rin kami. Ang flavor ay Lacafor, hindi joke lang. Ang flavor ay sesame. Sesame seeds. Ang tawag ko nun sa Bicolinga, naalala niyo yung kumakain tayo ng mahilig ako dun yung minatamis na. Ito yung minatamis na version ng sesame seeds. Yun naman ay grissini na may sesame ho. Masarap. Pwede rin na flavor na corn. Sarap din. O kaya plain lang olive oil. Bumili ako ng, wala na akong lip balm. Junk food. Gustong gusto ko ito dahil cheese flavor. Pag pumunta ng dagat, may naka-ready na. Para hindi mag-sunburn. Sabon. Plain na sabon lang ginagamit namin. Ayaw namin ng mga mabango masyado at harmful sa balat. Iniiwasan kong gumamit ng sabon na may triclosan dahil may nakita ko na masama sa balat. Matapang masyado. Nakakagamot yata ho yun ng tagyawat sabi nila pero madadry masyado ang balat. At ito ho, nakita namin itong sabon na ito, rice. Amido de rizo. Wala rin ng bango ito. Walang fragrance. So, plain lang. Para lang yung panlaban ng araw. Yung Marsilia. Yung alam niyo yung panahon. Yung mga kaedad ko. Argo. Di ba ginagamit ng mga matatanda noon. Mga lolo't lola. Nag-lowbat. Nagpalit ako ng bottle. So, ayun na. Natapos tayo dito sa rice soap. Tawagin ko ng rice soap kasi Rizzo talaga ang sabon na ito. Alam niyo naman ngayon dami ini-invento. Ang common ho dito ay olive oil na sabon. Tapos itong ganito ho na neutral. Vegetable. Anyway, 100% vegetable. Marsilia. Bumili kami na kasi ganyan, yun nga, lalo ako ngayon magsa-summer na, diba? Ayoko na masyado mag-lotion. Naglo-lotion talaga ako pag malamig ang panahon. Pero pag summer na, nakakatamad. Ligo ka rin ng ligo. Like 2 times, 3 times a day sa pag mainit ang panahon. So alam nga naman, kapag kaligo, lotion ka na naman, diba? Aside sa makonsumo ho sa lotion, madaling maubos. Nakakatamad kasi matagal, lotion mo buong katawan mo. Ako nga maliit na tao pa ho. Ako lalo na yung malalaking tao, diba? So yan, sabi ko ito nang gamitin para medyo na hidrata, na hydrate din. Then ito nga yung pwede sa mga. Then ito yung nakita namin naka-promo din, naka-sale. Softener. Gustong-gusto ko amoy nito, bangong-bango ako. So since naka-promo, malaki ang discount. Kasi may card naman kami doon, kailangan may card. Matagal, halos lahat naman ho, nagkumukuha kami dahil pagka madalas kami mamili sa supermarket na gano'n, avail kami ng gano'n. Libre naman. Pero pag alam namin, hindi naman kami laging pupunta bihira, hindi na. Pag meron nun, ma-avail nyo yung mga discounts, mga promos. Tapos minsan may points din silang binibigay na pwede nyong gamitin as cash, parang ibabawas dun sa bill nyo. O kaya naman mga objects na gusto nyo pag end na ng taon,
Pwede nyong mamili kayo ng mga kung anong meron sila. Karamihan ng gamit sa bahay. Dati olive oil, 2 liters, 5 liters, ganun. So ito, bumili na kami ng dalawang ganito. Mabango ho ito. Lavender and iris ang nakalagay na scent. Then bumili na rin ako ng sabon na mild. Kasi ang ginagamit namin powder soap sa panglaba, sa washing machine. Pero ito ho, minsan kasi gusto ko rin ng liquid soap, lalo na ho sa mga fabrics na delicate. Pwede rin ito sa, kahit malamig ang tubig, kasi ang washing machine dito ang automatic, di ba, mainit ang tubig ho. Pag gusto nyo 60, pwede 90 degrees. Ito ho, kahit sa malamig na tubig, nakalagay dito, lilinis ang damit. Depende na yung maniniwala kayo, pero anyway, ito nakalagay. So, kumuha na rin ako dahil naka-sale din ito. Nandun na rin lang. Tsaka, the same brand nung softener na gusto ko rin. Proven ho na mabango talaga pati. Pagdating ko sa mga ganyan, gusto ko mabango. Kasi di ba ang damit, lalo na yung color, yung mga black, blue. Pag tumatagal, nag-iiba yung amoy. Parang, kahit labahan mo ng mabuti, medyo may amoy may natitirang amoy. Kaya gusto ko talaga may softener. Kahit sabihin na natin na pwede namang wala. Tsaka lumalambot din talaga. So, tapos, yun na nga, sinabi ko na kanina, bumili kami ng tubig. Ito pa pala yung dati. Yung tubig na bago ay ibang brand. Isa rin sa mga favorite brands namin na suki na brand na. Anyway, yun na. Ganun na muna ngayon. Kasi nga, kakain kami ng fruits. Bubuksan ko yung melon. Melon, tawag sa atin. Nakaka-confuse kasi no, may watermelon, may melon. So, yun ang kakainin. Nalirap ko muna sandali para naman lumamig, bumrest ko. Tapos siya, kakain siya ng banana kasi banana namin dito ma-overload. Ito yung banana namin, oh. Di ba ma-overripe na? Bye for now. Thank you for watching. Bibiyakin natin tong melon. Hindi pa ako nagbibihis kasi lalabas pa kami uli. Yung discount na pinuntahan namin ay sarado. Sarado sa lunch break. Pero magbubukas uli sila. Buti na lang nagbubukas pa ng hapon. Holiday nga ako kasi ngayon. Kadalasan hindi naman half day lang sila, pero magbubukas daw ng hapon. So babalik kami. Para namang maganda, no? Parang matamis sa itsura pa lang. Orange ang kulay. Ako lang ang kakain kasi kumain na yung asawa ko ng banana at apple. Hindi ko siya mabubuhay nang wala nun. Kasama ko yun sa niya, sa daily routine. Ang kumain ng banana at apple. Yung dalawang prutas na yan ho. O kaya apple, ang priority niya talaga. Okay lang na walang banana, basta may apple. Tapos yogurt. Pag ang kasama mo sa bahay, healthy ang way of living. Medyo mahahawa ka rin. Pero hindi naman ho talaga ako nahawa ng gusto. Dahil kumakain pa rin ako ng mga hindi healthy. Kumakain pa rin ako ng mga prito. Kumakain ako ng dried fish na napakaalat. Pinipili ko yung hindi maalat na quality pag bumibili ako. Pag di ko pinili kasi maalat talaga ang ng dried fish dito. Hindi naman kasi mape-preserve yun kung walang asin. Ewan ko paano ginagawa ng iba. Yung nabili kong huli, galing talaga ho yun sa mga mangingisda sa Cavite. Nag-swimming kami doon. Doon na rin ako bumili, yung natives doon, nakatira sila. Sa mga mangingisda sila. Hindi maalat yung nila, yung daing na, alam nyo yung biya ata yun, o hindi pala biya, danggit. Sarap, diba? Hindi pa nga masyadong lumamig. Ang gusto ko rito yung talagang napakalamig na malamig na malamig.
Samahan niyo akong kumain ng melon. Madilim dito. Nagsuot ako nitong apron. Matatalsikan kasi yung suot kong damit. Mahirap pa magtanggal ng mancha. Siguro okay ng ganyan. Ayan, para hindi naman sobrang lapit ng mukha ko. Sawa na siguro kayo sa mukha ko, tsaka sa sinasabi ko. Sana huwag kayo magsawat, matagal-tagal pa to. Matagal pa ho ang magiging kwento ng buhay ko sa YouTube. Lahat naman tayo, di ba? Daily vlog. Siyempre, araw-araw may nangyayaring iba sa buhay natin. Pero na lang kung ng araw ay the usual, yung routine mo. Pero ako binablog ko na rin. Kahit wala akong masyadong followers. Malay natin, isang araw, dumami ang followers ko, dumami ang viewers ko. Hindi naman natin alam. Total, ganun din naman. Gusto ko rin namang i-document. Mali, boy. Non ho detto. La mia. Matamis. Pero kung siguro hindi pa ako kakain ng melon, kung ibig ko sabihin, kung hindi ko pa gustong kainin, hindi ako kasi mahilig, aminin ko na hindi ako mahilig sa apples. Bananas, okay lang. Mas prepare ko ito. Pahihinugin ko pa sana. Mas gusto ko yung mahinog pa. Tapos lumambot pa ng konti. Sa ngayon, crunchy, pero matamis. Ganyan talaga yung quality nitong rete. Melone rete ang tawag nila. Hindi ko alam kung bakit tinawag na ganun. Baka yung sa balat, kasi yung balat niya, ganun ang sabagay lahat naman ng melon, parang net. Kasi ang rete net, pwedeng net na yung lambat. Net din na internet. Makulimlim ang panahon. Walang balak sumikat ng gustong araw. Ito hindi masyadong orange ang kulay. Itong isa isang buong melon, yung ibang parte mas hinog dun sa ibang parte. Anyway naman, kahit iwanan sa rep to, kahit bukas na, may parang nahihinog pa rin eh. Kaninang umaga ang kinain ko biskuit. Konting biskuit lang. Tsaka coffee. Ang binayaran ng asawa ko ay €95 and 15 cents. I-multiply nyo sa 62. Kung 100, nasa 6,000 200, 6,200. Kung €100, so less than €100.
So, sabihin natin kulang-kulang 6,000. Wala naman 6,000. Yun, ang dami naman naming nabili. Daming tubig. Mozzarella, cheese, karne. Diyan ho ba anong mabibili ng 6,000 compare nyo? Hindi pa yun sa discount store. Tatlong pack ng karne. Kompleto. May chicken. May beef. Tsaka may pork meat. Walang fish. Hindi kami walang fish. May fruit. May yogurt. May mga panglaba. May sabon. May softener. Meron ng mga sabon din sa katawan. May sunblock pa. Discounted pa yung iba doon. Bumili pa kami ng Strachino. Puro pa yung mga brand na hindi pang discount. Dahil hindi naman kami pupunta sa discount store. Mamaya kami pupunta. Pagbukas nila mga 3:30. Para sa apples nga. Dahil mas gusto namin yung apples nila dito. Tsaka ano pa ba sadya ko doon? Buti naalala ko gatas. Wala lang kaming gatas eh. Meron dito Coffee Mate. Hindi naman bagay ito gamitin sa Italian coffee kasi kakaunti Italian coffee. Wala ko kami instant coffee rito. Meron na bibili pero wala kami sa bahay. Hindi kami bumibili. Pero parang bala kong bumili. Gawa ng meron nga Coffee Mate. Binili ko yung Coffee Mate nung pumunta ang tita ko dito galing sa California. Nagbakasyon sa rito. Last year, November. Ang coffee ng tita ko ay instant. Kaya kailangan ng Coffee Mate. Hindi siya mahilig sa gatas. Hindi niya pa rin naubos. 1 month siya rito. Nagigit 1 month. Hindi niya naubos yung isang... Malaki kasi yung Hindi niya naman ito parang dalhin dahil ano nga namang bitbitin niya, limited ang ang bagahe, hindi na nga niya magkandadala yung pabigay namin dun sa kanila rin sa pagbalik niya doon. Tsaka dadaan pa siyang Spain. Bago pa ito mag-expire, kaya na maubos magamit iso. Kasi ako lang naman ang gagamit. Dahil asawa ko ayaw naman ng ganyan. Hindi uso sa kanila ho yung ganyan dito. Gatas talaga sila. July ata expired na yan. Binili ko yan November last year. Hindi rin pala masyadong matagal ang buhay ng ganyan. Akala ko, dahil hindi gatas at powder, nag-expire din talaga. Wala pang 1 year eh. November nga ako binili tapos sa July, nakita ko mag-expire. Ano ngayon? June na ngayon. Bye for now. Thank you for watching.